Bringing hope the world over. Hope Channel. Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan. Tayo po ay dumako na naman sa programang Oras ng Pag-aaral. At sana po sa ating sandaling pagsasama-sama sa programang ito ay managana tayong lahat sa kabutihan at pagpapala ng ating Panginoon. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro. At sa ating pong gagawing pagtalakay ng ating leksyon, kasama po natin muli si Pastor Villanueva. Pastor, welcome po. Salamat ng marami, Pastor Ben. Ito ay aking itinuturing na isang malaking karangalan ang makasama at maging kabahagi ng mahalagang programang ito na Oras ng Pag-aaral. Sa ating pong mga taga-subaybay, kayo po ay muli naming binabati. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Diyos. Tayo po ay dumako na sa ating huling leksyon ng ating pag-aaral sa trimester ito na may kinalaman sa mga katuruan ng ating Panginoon Hesus. At tangi po sa leksyon ito ay ating tatalakayin ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. At sana po ay sa ating gagawing pag-aaral nito ay lalo tayong mapalapit sa ating Panginoong Hesus at maranasan natin ang kagalakan at kasabigan. Tayong lahat ay makauwi na sa kanyang pinagpalang tahanang inihanda sa bawat isa atin. Bago tayo magpatuloy, ay tayo muna po ay dadakong muli sa ating opening prayer na papangunan tayo ni Pastor Villanueva. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at dakila naming Diyos na nasa sa mga langit. Minsan pa ay yumukod kami sapagkat nais naming magtalaga ng aming mga sarili. Kayo po ay aming niluluwalhati sapagkat kayo ang aming Diyos, ang manlalalang, ang makapangyarihang Ama, pinagmumula ng pag-ibig, ng kapayapaan, ng katwiran, at kayo rin po ang pinagmumulan ng karunungang maaari naming magamit sa pag-aaral o pagtalakay ng mahalagang paksa sa kasalukuyan. Amin pong inihiling na ang banal na Espiritu ang siyang pumatnubay sa amin upang kung magkagayon hindi kami maligaw sa anumang maaari naming matuklasan, kundi maging malinaw ang bawat butil ng katotohanan na magbubunga sa aming kabuhayan. Amin pong hinihiling ang mga bagay na ito alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat, Pastor. Mga minamahal, mga kaibigan, tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral at napakaganda ng ating talatang sauluhin ngayon na ating po makikita sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, talatang 1 hanggang 3. Akin pong babasahin. Ganito po ang pahayag. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Napakaganda po ng ating paksang tatalakayin ngayon na ito'y nagbibigay sa atin ng gandang inspirasyon na ating pakanaisin ang dumating nawa ang ating Panginoon. Pastor, sa ating pong pag-aaral, ano ba ang kahulugan sa iyo ng ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus? Marahil may kanya-kanyang kahulugan para sa atin ang second coming ng ating Panginoong Hesus. Sa akin, ang kahulugan nito ay pag-asa sa buhay na mapayapa. Ito ay isang maluwalhating katotohanan na nagbibigay sa akin ng isang kaisipan na mayroon akong kahihinatnan. Mm-hmm. At ito ay nagbibigay sa akin ng damdamin at pagpapanukala na isa-isay ang katotohanan ito. Mm-hmm. So, kung tayo may mabuting balita, magkakaroon tayo ng sense of urgency. Hindi tayo makakatulog
na sasarilinin mo lamang ang mabuting balita because we have something to tell. We should tell the world that Jesus is coming. Kaya para sa akin, ito ang pinakalundo ng lahat ng bagay. Ang ikalawang pagpapakita ng Panginoon sa mga lapab ng langit sapagkat ito na ang pinakatampok ng buhay at ministeryo ng ating Panginoong Jesus. Second coming. Ako man ay sabik na rin dahil para sa akin gusto ko na talaga makita ng mukha ng ating Panginoong Jesus. At yun ang ating namang inaasama, no? Na siya makaharap na natin ang mukha, na maging karansan na natin siya, makakasama na talaga natin, hindi na sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi ng ating sarili mga mata, ay makikita natin siya, makakausap natin siya, at talagang hinahangad kong ang pagsasamang yun ay talagang mangyayari magpakailan-kailanman. Pastor, sa ating pong pag-aral ay ibinigay ang pangako ng kanyang muling pagbabalik. Pero gaano ba katiyak ang pangakong ito ng kanyang ikalawang pagparito dito sa lupa? Tiyak na tiyak ang kanyang pagdating. Sa katunayan, itong binasa mong mga talata kanina ay ito ay nangangahulugan ng katiyakan. Sapagkat yung salitang I will come again ay katiyakan yun. Alam mo, pag binabasa ko sa Lumang Tipan ang pagdating ng Panginoon, sabi ko, sa Lumang Tipan ay mayroon ng pahayag ng pagdating ng Panginoon. Binabasa ko yung mga awit, 53, ay nagsasabing ang ating Panginoon ay darating. Pag binasa ko yung mga gawa, 1:11, ay nagsasabing kung paano ang Panginoon ay umakyat sa langit, ay gayon din ang kanyang pagbaba, ang kanyang pagdating. Pag binasa ko naman ang sulat ni Apostol San Pablo, doon sa 1 Tesalonica 4, 13 hanggang 18, ay tiyak din ang kanyang pagdating. Meron din doon sa Judas 1:14. Sinabi rin ang pagdating ng Panginoon. Pag binabaybay ko yung mga talata at napakarami pa na tumutukoy, yan ay daang mga talata na tumutukoy sa pagdating ng Panginoon. Paano hindi matitiyak? Kung sinabi ng patriarka, sinabi ng anghel, sinabi ng apostol, na darating siya, hindi pa tayo maniniwala. Tiyak na darating siya. Ngayon, kung halimbawa naman, sinabi na nga ng patriarka, sinabi ng anghel, sinabi ng apostol, marami na nagsasabi. Pagkatapos yung mismong sinasabi natin na darating, ay siya na may nagsabi na, hindi ako darating. Ay di, wala ring kasaysayan yung pagsabi. Pero ito nga susing talata natin, Pastor. Ang sabi ng Panginoon, ay huwag magulumihana ng inyong mga puso. Ibig sabihin, huwag kayong mabalisa. Alam ng Panginoong, ang kabalisahan ay laganap sa buong sanlibutan. Pero hindi dapat natin ikabalisa sapagkat meron siyang pangako ng muling pagdating. At siya naghahanda ng lugar. Hindi ang inihahanda niya yan, oh. Hindi ang inihahanda niya yung mansyon. Hindi siya naghahanda ng mansyon. Bakit, Pastor? Dahil sa talatang binasa mo ay, ang nakalagay ay, in my Father's house are many mansions. Naroon na. Ang sinasabi, I will prepare a place. Lugar lamang ang inihahanda eh. Hindi na naghahanda ng mansyon dahil naroon na. Kaya, pag-asa para sa akin, ang tunay na kahulugan ng ikalawang pagdating at tiyak na tiyak. At saka, Pastor, doon sa pinakadulo ng Biblia, no, ay tinapos ito sa pamamagitan ng pag-asa ng kanyang muling pagbabalik. Gusto ko sanang bilangin talaga kung gaano karami bang pagkakatala o ilang ulit bang nabanggit sa banal na kasulatan ang may kinalaman sa ikalawang pagbabalik o pagparito ng ating Panginoon Sus. Pero hindi ko na ginawa dahil meron naman akong nabasa na may gumawa na pala. At ang gumawa nito ay, ng pagbilang nito ay si Dwight Moody. At sa kanyang matiyaga na pagbilang ng mga talata sa Biblia na may kinalaman sa Second Coming, ay nabilang niya ang 2,500 na ulit na binanggit sa banal na kasulatan. Ay para sa akin ay yung ulitin lamang ito na maka 2-3 beses, 10 beses sabihin na natin, ay napakahalaga noon.
Pero ito'y uulitin ng ganong karami ay talagang isang napakatiyak na pangako ng ating Panginoon na ating maaring panghawakan. Na ganong katiyak na talaga siya ay nangako, ito'y kanyang tutuparin. Pastor, sa ating pag-aaral ay ano bang layunin ng muling pagbabalik ng ating Panginoon Hesus? Alam naman natin ang dinaanan ng ating Panginoon Hesus dito sa lupa. Siya ay pinahirapan dito, siya ay pinako sa cross, alam natin kung paano siya ay hinamak, pero nandoon pa rin yung kanyang hangaring bumalik pang muli dito sa sanlibutan. Ano bang layunin at kailangan niya itong gawin? Kailangan niyang gawin dahil meron siyang mahalagang misyon sa kapakanan ng tao. At ang mga tao ay ibig niyang bigyan ng reward. Meron namang talata na nagsasabing may layunin talaga ang kanyang pagbabalik. Siguro, yung isang talata dito na pwede natin pagsimulan ay basahin natin ang nasa Mateo 16:27. Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, nakasama ang kaniyang mga anghel. At kung magkagayoy, bibigyan ang bawat tao ayon sa kaniyang mga gawa. So, asa tanong mo kanina na bakit siya paparito? Ano ang kanyang layunin? Ay, maliwanag naman sa talata na kaya siya paparito ay para gantihan, bigyan ng kagantihan Ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Pastor, bakit kaya ang banggitin sangayon sa kanyang mga gawa? Bakit hindi sangayon sa kanyang pananampalataya? Oo nga, naitanong ko rin yan eh. Kasi ang tao maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kung tatanggapin, sa pamagitan ng biyaya, kung tatanggapin niya sa pananampalataya. Hindi naman sa gawa. Ba't pagdating ng paghatol, sa gawa naman tayo Titingin. hatulan o titingnan. Ay kasi ang pinaka-ebidensya, noon pa pinag-aralan din natin yan, ang pinaka-ebidensya o katunayan, resulta, bunga ng pananampalataya ay walang iba kundi ang mga gawa. Kaya hindi natin pwedeng ipagyabang ang pananampalataya kung wala rin lamang ebidensya. Yan ang aking pananaw. Pastor, bakit sa gawa? Kasi yan ang katunayan ng pananampalataya. So, sigurado ito na mahatulan ng tao sangayon sa ating mga gawa. Dahil dito makita rin natin may paghuhukom na magaganap muna bago dumating ang pagparito ng ating Panginoon Hesus. Dahil sa kanyang pagbabalik, dala na niya ang kagantihan. Ayon sa ating mga gawa. Ibig sabihin, nasiyasat ng ating mga pangalan, dumaan na tayo sa mga paglilitis, at nakita ng Panginoon ang kagantihan ay dapat ibigay na sa bawat isa. So dito makita rin natin, Pastor, na kung sa lupa mang ito ay dumaan tayo sa mga mahirap na karanasan, tayo ay inapi, tayo ay hindi malamang pinarangalan marahil yung ating paghihirap at ibang tumanggap pa, yung tinatawag na unfairness ba? Sa lupang ito talaga maraming ganito na unfairness. Pero makakaasa tayo, lahat ng mabuti natin ginawa natin para sa Panginoon. Walang gawa tayong mabuti na malilimutan ng Diyos. Alam mo, pag naalala ko ang mga paghihirap ng mga tao, mga nagdurusa, na alam naman nating mayroong nagdurusa na hindi naman sila ang may kagagawan. Halimbawa, kagagawan ng iba. Kung ikaw ba ay maputulan ng kamay, dahil may nagpaputok dyan, ay may tatanong mo, it's unfair. Mayroong nagpaputok dito ay ako'y natamaan, tumalsik ang aking kamay, naputol ang aking kamay. Unfair. Maraming ganitong pangyayari. Mayroong nasagasaan na bata, ang nagmamaneho ay lasing. It's unfair. At naalala ko yung isang kwento ng tungkol sa misyonero at misyonera, mag-asawa. Pumunta sila sa Afrika. Pagpunta nila sa Afrika, ang layunin nila, ipangaral na may Diyos.
at tulungan sa pamumuhay ang mga tao. Kaya sa isang community, nagkaroon ng pag-asa. Ang mga tao ay naging mabuti. Binigyan ng panibagong pananaw sa buhay ang komunidad. Pagkatapos, pumunta doon ang presidente ng kanilang bansa. Ang layunin sa Africa ay mangaso, maghunt, patayin ang mga animals na nagugustuhan, yung mga hayop na gusto niya. Dahil mayaman siya, may sarili siyang eroplano. Sila'y nakiusap na kung maaari makauwi sa kanilang sariling bansa. Ang nangyari, sila naman ipinahintulutan na makasakay doon sa private airplane ng presidente ng kanilang bansa. Pagbalik nila sa kanilang bansa, yung presidente, pinalakad doon sa red carpet. Kumulbit yung babae na misyonera doon sa kanyang asawa. Hindi tayo binibigyan ng karangalan. Tayo ay nagbigay buhay sa community. Ang presidente, nagliwaliw at nagkaroon ng katuwaan sa pagpatay sa mga nilalang ng Panginoon. Pero pag uwi sa ating bansa, pinalalakad siya sa red carpet. Mayroong welcome at mayroong recognition. Bakit tayo hindi? Di ba ito'y ating sariling bansa? Tayo may ginampanan na dapat ay karangalan ng ating bansa. Bakit tayo'y hindi kinikilala o hindi pinahalagahan ang ating ginawa? Alam mo yung sabi ng lalaki? Wala pa tayo sa ating sariling tahanan. Uuwi pa lang tayo. Yun ang ating pag-asa. Na pagdating ng Panginoon ay bigyan, ganti ang lahat ng tao ayon sa kanilang gawa. Kaya magandang tanawin natin. So kung din sa lupang ito ay hindi mo naranasang ikaw ay kinilala, yan, ay huwag tayong mag-aalala sapagkat meron naghihintay sa atin. Nakagantihan. At yun ay ang pinakamabuti, ang Diyos ang gaganti sa atin. Ang Diyos ang magpaparangal sa atin. At ang Diyos ang kikilala na tayo'y kanyang naging mga anak. Ano bang paraan ng pagbabalik ng ating Panginoon Hesus? Kasi maaring sa huling kapanahonan ay dayain ni Satanas ang mga tao na sabihin ako na ngayon ang Mesiyas na dumating na hinihintay ninyo. So sa ganung paraan ay maaring madaya ang maraming mga tao. At yun din ang sa banal na kasulatan din na marami mga madadaya. Sapat babangon ang mga bulaang propeta, bulaang Mesiyas, bulaang Kristo. So, yayamang may ganito mga pasubali o mga babala ay kailan maunawaan natin ano bang paraan ng kanyang muling pagbabalik upang kung magkagayon, hindi naman tayo madaya. Nagbigay naman ang Panginoong Hesus ng mapagmahal na warning o babala na ang mangyayari nga, sa katunayan, isa sa mga maraming palatandaan niya ng pagdating ng Panginoon na may darating na mandaraya, lilinlangin ang mga tao tungkol sa pagdating ng Panginoon. Ililigaw ang mga tao. Ngayon, ang tanong na anong paraan ng kanyang pagparito para hindi tayo makasama sa ililigaw, ay binabanggit sa Biblia na kung papaano siya umakyat, ay ganun din ang kanyang pagdating. Basahin natin ang mga gawa. Mga gawa 1:11. At siyasatin natin ang paraan ng kanyang pagbabalik. Nangagsabi naman, kayo mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pariritong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Kung papaano, ibig sabihin, ang Panginoon ay nakikita na umakyat sa langit. Nakita siya ng marami mga saksi kung paano siya ay untinting umakyat sa kalawakan hanggang sa ang ating Panginoon ay naikubli na ng mga ulap. At ang mga tao, mga alagad ay patuloy pang nakatingin sa taas sapagkat pinagmasdan nila ang pagdating, ang pag-alis ng ating Panginoon. So, anong paraan? Siya ay
makikita. Mhm. Kahit sa Apokalipsis, binanggit yan. At ang bawat mata ay makakakita. Mhm. Siguro banggitin din natin yung talata na yon, kung ano ang paraan ng kanyang pagparito. Basahin natin yung 1:7. Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga lapahap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulo sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. So, Pastor, ano ang paraan ng kanyang pagparito? Siya'y makikita. Makikita Mhm. At siya'y ng bawat mata. at kung paano siya umakyat ay gayon din siya magbabalik. Mhm. So nandoon sa kanginang binasa natin sa Aklat ng Mga Gawa na kagaya o gaya ng kanyang pag-akyat. Ibig sabihin nito ay literal. Oo, Literal makikita ng mga mata. ng mga mata. So, ibig sabihin ay hindi siya sasakay sa eroplano. Oh. Oo. Ang ibig sabihin ay hindi siya darating bilang isang sabihin natin may kinatawan siya. Kasi siya mismo ang magbabalik. At hindi yung meron lamang siyang susuguin. Kaya, sa ating pong mga taga-subaybay, kung mayroon pong magsasabi sa inyo na ang Panginoon ay nakarating na, hindi naman ninyo nakita, ay huwag po kayong padadaya. Dahil po ang pagdating ng Panginoon ay hayag, makikita ng bawat mata. Pag sinabi sa inyo, nakarating na, naandun sa lugar na yon, yan po pinabanggit sa Biblia, huwag tayong padadaya. Sa katunayan, Pastor, meron ngayong mga nagsisilabas na ang sabi ay ang pagdating ng Panginoon ay secret. Ha? Kaya may tinatawag tayong secret rapture na may isa-isang kinukuha. Nawawalain ka at kinuha na. Oo, mawawala. Dadalhin ka sa langit. Hindi ito turo ng Panginoong Jesus tungkol sa kanyang pagbabalik. Baka tayo madaya. Oo, at malinaw na sinabi ng banal na kasulatan, ang kanyang pagbabalik ay pampubliko na makikita ng lahat ng mga tao, makikita ng lahat ng mga mata. So, hindi kinakailangan may magsasabi sa iyo na, oy, dumating na, naroon siya. Puntahan mo. Kasi ikaw mismo ay talagang kung saan ka man naroon, ay makikita mo ang kanyang pagbabalik. Binanggit sa banal na kasulatan din, ay isang paraan ay kagayain ka ng kidlat. Kidlat. Na nagliliwanag. Ay yung kidlat, hindi mo maaring madaya yun eh. Hindi mo mailihim pati Hindi yan. mo maililihim. Talagang pag lumiwanag yan, ay talaga makikita mo. Ay gayon din ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. At marahil sabi natin, baka naman pag dumating siya, natutulog ka, napahimbing ka, hindi mo napansin. Pero binanggit sa banal na kasulatan ay ang kanyang pagbabalik ay may malakas at tinig na maging ang mga namatay ay mabubuhay na maguli. Makakarinig ng lakas ng tinig na yon ng ating Panginoon. So, hindi maaaring maging lihim at hindi maitatago. At talagang malalaman ng lahat. Ito'y magiging isang engranding pagbabalik. Kung paano siya ng unang pagpunta rito ay naging parang patago o palhim o hindi masyado napansin. Pero hindi gayon ang paraan ng kanyang muling pagbabalik. Ito'y magiging napaka-engranding pangyayari sa kasaysayan ng sanlibutan. Okay. So ipagpatuloy natin, Pastor. Kailan naman darating ang ating Panginoon Hesus? So, alam na natin ang paraan ng kanyang pagbabalik. So, marahil ang gustong malaman ng ating mga taga-subaybay ngayon ay kailan natin malalaman? O kailan kaya siya muli magbabalik? Ang pagdating ng Panginoon, sang-ayon sa mismong aral niya, ay hindi natin, tiyak natin ang pagdating niya. Pero yung oras, araw, ay hindi nabanggit sa Biblia. Ang alam ko, ito ay sinadya na hindi ipaalam sa atin yung mismong araw. At may layunin kung bakit hindi dapat alam natin ang araw. O oras. Ang mga alagad ay nagtanong sa Panginoong Hesus nung panahong yon sapagkat hindi nila maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng Panginoon. Sapagkat ang hula ay tungkol sa pagkasira ng Jerusalem. Pero hindi lamang ang tinutukoy iyon, kundi ang ikalawang pagdating.
ay nagtanong ang mga alagad, ano po ba ang mga palatandaan? Mhm. Kaya ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng mga palatandaan. So, sa tanong na kailan darating, Mhm. siguro pwede kong sagutin niya na kapag ka nakikita nyo na Nariyan na. nangatutupad ang mga palatandaan, ay malapit na. Yun ang pagdating ng Panginoon. At hindi na sinabi natin, Panginoon, na kung makita na natin nagaganap ang mga tanda ng mga panahon. At ibinigay din sa Banal na Kasulatan yung marami mga palatandaan. Ngayon, nabanggit mo na rin kanina, pero siguro ay sa pagdidiin lamang, bakit kaya hindi niya sinabi? Bakit kaya ginawa pa niyang lihim? Ba't hindi niya tiniyak para ang tao talagang sabi nila, Talagang handa na. handa na, paghandaan ko na. Ano sa iyong palagay ang kasagutan doon? Alam mo, gusto kong laging may ilustrasyon eh. Yung isang ama na nangako sa kanyang anak, sabi niya, anak, itinatanong mo kung kailan ako babalik. Pero, naniniwala ka ba sa aking pangako na ako'y babalik? Upo naman, itay. Naniniwala ako. Pero gusto ko pong malaman kung kailan ka babalik. Okay, anak. Kapag ka ang punong yan, tinuro yung puno, ay nalalaglag na ang mga dahon, ako ay babalik. Ang ipinaalam lamang ay palatandaan. Alam mo, yung bata, naghahanda ang bata. Lalo na nang nakita niya na nanlalaglag ang dahon, ang sabi niya, darating na ang aking ama. Kaya tuloy-tuloy na paghahanda ang ginawa ng bata. Kaya para sa akin, ito ay paraan upang tayo ay maakay sa tuloy-tuloy na paghahanda. Continuous preparation. Oo. Ay kung sinabi kaya ang petsa, ano kaya ang mga posibilidad na magaganap? Ay siguro, kahit ako, sasabihin ko, ay malayo pa naman. hindi pa na, ano pa naman? Kailan ba yan? Ay hindi pa naman. Matagal pa pala. Tagal pa pala yan. Ako yung magliwaliw na muna. Tingnan natin sa kalendaryo. Oo. Ay, hindi pa. Marami pa ang magagawa ko bago ito. Pero hindi yun ang panukala ng Panginoon. Hindi ang panukala ng Sapat ang Panginoon. gusto niya ay masumpungan tayong sa lahat ng panahon ay naghahanda. Yan. At hindi naman talaga natin alam kung kailan siya darating. Pwede rin sabi natin, maaaring matagal pa, pero ang katanungan din ay, yung buhay mo ba naman ay hanggang kailan? Yan, oo. Alam mo ba kung hanggang kailan ka pa mabubuhay? Baka iisipin din natin ay matagal pa pala. Hindi pa siguro hindi pa abot, lagpas pa isang taon yan. Ay, pero paano naman kung halimbawa ang buhay natin hanggang bukas na lang pala, ay hindi mo napaghandaan, ay di mapapahamak din tayo. Kaya meron ding danger doon na malaman nating matagal pa pala. Pero yung hindi natin alam, tinitingnan may mga tanda, ay napapractice pa yung ating pananampalatayang palagi magmasid at palagi natin bantayan ang kapanahunan upang kumakagan, palagi tayong conscious na kailangan masumpungan akong nakahanda. Yan. Pastor, maganda yung ating mga pagtalakay, pero tayo dadako muna sa isang paalala. At sa ating po mga taga-subaybay, manatili lamang po kayo at magbigay daan tayo sa ilang mga pahiwatig. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey.
When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Tayo po'y nagbabalik dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Pastor, kanina ay ating tinalakay ang usapin tungkol sa kailan magbabalik ang ating Panginoong Hesus. At ating napag-usapan na talakay na hindi binigay ang eksaktong araw at ang eksaktong oras kung kailan siya muli magbabalik. Pero binanggit na mayroong mga palatandaan ng mga panahon. Ano itong mga tandaan na ito na magsasabing siya malapit na dumating? Bago ko sagutin yan, Pastor, yung mahalagang tanong tungkol sa mga palatandaan, ay ibig nating makarating sa ating mga tagapakinig na palibhasa ay hindi ang Panginoon nagsabi ng oras o araw, ay maraming mga tao ngayon ang nag-aaral ng Biblia para hulaan ang eksaktong panahon ng pagdating ng Panginoon. At makakarinig kayo ng mga nagsasabing, year ganito ay darating na ang Panginoon. Alam mo, Pastor, noon pang bago dumating ang 1992 ay mayroong humula na ng humula. Pilipino ito. At hindi lang mga Pilipino sa iba't ibang mga lugar. Pero mayroon tayong Pilipino, hindi ko babanggitin ang pangalan. Pero ang sabi niya sa akin, ako'y pinuntahan niya sa opisina, Pastor, kayong mga pastor ay hindi nababahala, ang Panginoon ay malapit nang dumating. Ako'y hindi pastor, pero ako'y nag-aaral ng Biblia. Pakikita ko sa iyo, Pastor, ang aking pinag-aralan. Binaybay niya, at saka bumanggit din ng mga talata. Pagkatapos nagbigay ng conclusion, Pastor, sa aking pag-aaral na ito, pag ito inilagay mo sa year na ganito, ito inilagay mo sa year na ganito, idagdag mo ito dito, bawasin mo ito, tingnan mo, Pastor, ang total. Sabi niya, di ba, Pastor, maliwanag? Ang Panginoon ay darating ng 1992. Sabi niya, kaya ako, Pastor, hindi na ako nagtatrabaho. Dahil abalan ako, nasabihin sa mga tao, excited ako na talaga sabihin, masasayang ang panahon. Ang sabi ko naman sa kanya, na hindi naman ako nangungutya, pero kay mapagbiro. Kaya sabi ko na lang ay sige, magkita na lang tayo sa 1993. Ay, di nagalit siya sa akin. Kasi sabi niya sa akin 92. Dadating na nga ng 1992, Pastor. Tapos sasabihin mo, magkita tayo sa 1993. Hindi na, doon na tayo sa langit. Ate, sabi ko, kung yan ang iyong pinangahawakan, ang pinangahawakan ko naman ay walang nakakaalam ng oras, ni araw, ng pagdating ng Panginoon. Ay bakit hindi ako maniniwala yung sinasabi ng Biblia? Iyan ang mahirap sa iyo, Pastor eh. Iyan binabasa mo na hindi mo masyadong tinitingnan. Hindi mo nakita. Ni araw, ni oras, wala nakakaalam. Ano ba sinasabi ko sa iyo? Hindi naman oras at saka araw, taon ang sinasabi ko sa iyo. 1992. Ay, di talaga nagpipilit siya. Ngayon, pagdating nga ng 1992, ay di siyempre,
wala naman dumating ang Panginoon, ay di kinukutya siya ng maraming tao. Sinisisi pati siya ng maraming mga nagbili ng bahay, nagbili ng mga ari-arian, sapagkat darating na ang Panginoon. Ay ang sabi niya, siya daw ay nagkamali, pero hindi ang kahulugan noon, ay hindi na darating ang Panginoon. Kaya siya nanghula na naman. Alam mo, hinula na sunod-sunod hanggang sa sabi niya, noong hindi natutupad pumuhot 1992, sinabi na niya, ito na ang katapusan. Year 2000. Kaya kung maalala mo, Pastor, year 2000 ay talagang ang mga tao ay binigyang babala dahil nung panahon yun ay kapag ka daw ang computer ay hindi compliant, ay talagang pati eroplano ay babagsak at saka mag-withdraw na tayo ng ating pera. Mayroong mga babala ang mga mangangaral na naguhula kung kailan darating ang Panginoon. Kaya ang Panginoon ay darating, tiyak, pero hindi alam ang panahon. Kasi yung time ay panahon yun eh. Maaring oras, maaring araw, maaring buwan, maaring taon, pero time din yan eh. Kasi yan ay sa Tagalog ay panahon. Kaya hindi tayo dapat maging time setters. Hindi tayo magseset ng time. Ngayon, sabi mo, halilimutan natin yung tanong mo, ay ano ba yung mga palatandaan? Kasi nga hindi natin alam ang oras at saka araw. Ay siguro, Pastor, basahin mo yung mga talata. At kung hindi man natin maisa-isa lahat yan, ay mabaybay naman natin na kahit na hindi natin masyadong bigyan ng detalye ang bawat isa, mabaybay natin na dahan-dahan na binabasa sa Biblia ang mga palatandaan yan. 24:4 at siguro hanggang 14, basahin mo. Okay, ganito wika. Mateo 24, talatang 4 hanggang 14. 14. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mga nagsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga lingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapigatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy, maraming mga titisod, at mga kakanuluhan ang isa't isa, at mga kakapuotan ang isa't isa, at magsisibangon ang maraming bulang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas, at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Ngayon, Pastor, bagaman yan ay dire-diretso mong binasa, yan ay narinig ng ating mga taga-subaybay, kanilang tutunghayan, kanilang pagbabalik-aralan ang mga palatandaang yan, at sila na ang magbibigay ng konklusyon. Tatanungin nila, nangyayari na ba ang mga bagay na ito? Kahit sa Pilipinas lang, mayroon nang nagpapanggap na siya daw ang anak ng Diyos. Ay ayaw naman nating manuligsa, pero nasa hula na mayroong mandaraya. At marami ang mandaraya, kung maaari nga, pati yung mga hirang, dayain. Kaya pag hindi tayo maingat, maaari tayong madaya. Ano pa ang mga palatandaan? Tungkol sa kalagayan ng pamumuhay ng mga tao. Magkakaroon ng kagutom. Anong daming nagugutom ngayon? Bagaman ang iba'y bundat, nabubusog, ay mas marami ang nagugutom. At marahil, kaya nga siguro mas marami din yung mga nagpapakasasa, ay sinasarili nila ang nadaang pagpapala sa kanila. Dahil nasa hula din yan na ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. At saka ang mga bansa ay magiging laban sa isa't isa. Hindi na matapos ang gera, Pastor. Ay kumusta naman ang kalamidad?
ang lindol, ang bagyo, ang baha, ang kagutom. Nangyayari na ito, Pastor. At ngayon, ay ang mga mangangaral ay abala naman. Sapagkat ito yung huling mangyayari. Ipangangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanlibutan, sa pagpapatuto sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Nangyayari ba ito? At nakakatuwa rin malaman na dumarami na rin ang ating mga nagbo-volunteer na sila'y nakahandang gumawa at magbahagi ng salita ng Diyos na talagang kanilang inisip na malapit na nga dumating ang ating Panginoon. So ito yung mga palatandaan na talagang hindi na magtatagal ang Panginoon ay malapit na dumating. Okay. Sa moral ng tao, meron din, Pastor. At tingnan natin yung 2 Timoteo sa Kabanata 3. Basahin natin yung unang talata hanggang sa 5. At nariyan yung magiging kalagayan ng moralidad ng tao. Okay, magiging ganito ugali nila. Sa 2 Timoteo Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 5. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Nagbibigay ang Panginoon, Pastor, ng babala. Ipinakita naman sa atin ang palatandaan. Hindi na masisisi natin ang sinuman. Sapagkat nariyan ang palatandaan. Siguro aaminin naman ng mga tao na nagaganap itong mga ito. Mapanganib ito. Bakit ito mapanganib? Ay, isipin mo, ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili. Mapanganib yan. Pagka ikaw ay maibigin sa iyong sarili, ibig sabihin ay wala kang pangunahing pansin kundi ang iyong sariling kapakanan. Makakain ka lang kahit huwag yung iba. Kaya ba'y nandaraya sa iba't ibang paraan. Gano'ng karami? Dito sa Metro Manila, gano'ng karami ang mga nang-hold up? Maibigin sa kanilang sarili. Hindi inaalintana ang kapakanan ng iba. Maibigin sa kanilang sarili, mayayabang, mga walang turing, binanggit yan. Kumusta ngayon ang mga anak? Marami yung mga magulang na nalapit sa aming mag-asawa, Pastor. May maliliit na anak. Nadaing yan. Pastor, tulungan mo kami. Ang mga anak namin, hindi naman namin tinuturuan ng mga salitang ganito. Bakit saan sila nakakapulot ng mga salitang ganito? Pagka aming tinuturuan, kapag aming inuutusan, masuwayin, ay pag hindi tayo maingat at hindi natin alam na ito'y palatandaan, madadala tayo. Tayo magiging tagatupad ng hula. Ay nakalagay dito matitigas ang ulo, mga lilo, mga walang turing. Nangyayari na ba ito? Nangyayari. Pero, ang mabuting balita, Pastor, posible pa rin na magkaroon tayo ng masayang tahanan. Kapag alam natin na ito'y katuparan ng hula at tayo na mahihiling sa Diyos na ang ating tahanan ay maging uliran, possible pa rin mangyari. Hindi imposible ang masayang tahanan. Marami pa mga palatandaan, Pastor, na maaari natin mabasa sa Banal na Kasulatan na nagpapahiwatig ng kalapitan ng pagbabalik na ng ating Panginoon Hesus. Pero bakit napakahalaga sa atin na tayo'y magbantay at maganda sa kanyang muling pagbabalik? Dapat nga lagi tayong alert dahil nariyan na ang mga palatandaan. Kung naalala mo kanina, ang aking ilustrasyon, ang sabi ng Ama, kapag ka nakita mo na ang punong yan na maraming dahon ay nanlalagas na, malapit na ang aking pagdating. Ngayon, bakit mahalaga na naghahanda? Kasi
palatandaan ang sinabi sa iyo, hindi naman eksaktong Panahon. panahon. Mhm. So, napakahalaga. At kung babasahin natin ang Mateo 24:42, at kung ipagpapatuloy natin hanggang 44, ay napakahalaga na dapat ay lagi tayong nagbabantay. Alerto tayo. Pakibasa mo nga, Pastor, Mateo, Okay. Mateo 24, doon sa 42. Okay, ganito wika. Mangagpuyat nga kayo, sapagat hindi nyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Datapwat ito'y talasasin ninyo, na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya magpupuyat at hindi niya pababayang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Palagay lamang ang loob, relax, yan ang chinitsimpuhan ng mga magnanakaw. Mhm. Mayroong bahagi na katangian ng magnanakaw ang tinutukoy. Hindi naman ang tinutukoy na kagaya ng magnanakaw ay yung magnanakaw. Hindi na tinutukoy, kundi yung panahon na hindi mo tiyak kung kailan. At ang magnanakaw, doon pa man din sa panahong hindi mo iniisip, saka pupunta. Mhm. Pinalalamig muna. Pagka ikaw ay medyo nakitang alerto, hindi muna. Pero pagka ikaw ay medyo relax, chichimpuhan ka. Mhm. Kaya dapat tayo ay laging handa. Yan ang payo sa atin. Alerto, nagbabantay, handa. Oh. Sa lahat ng panahon. Okay, Pastor, ay tama ang sinabi mo, pero paano naman tayo maging handa sa pagdating ng ating Panginoon? Lahat tayo ay dapat maghanda. Lalo na doon sa mga taong dumaraing. Ang sabi ng iba'y, paano naman ako? Ay ako'y napaka makasalanan. Kung dumating na ang Panginoon, may pag-asa pa ba ako? Mhm. Pag dinidiscuss ko itong topic na ito, mayroon nagsasabi sa akin, ay Pastor, mabuti ka pa. Alam mo yan. Siguro handa ka na. Ay ako, ganito pa ang kalagayan ko, napaka makasalanan ko. Pastor, pag dumating naman ng Panginoon, pwede bang makakapit sa iyong pantalon? Sabi ko, alam mo, kapatid, hindi ko masasabing ako'y mas banal sa iyo. Pare-pareho lamang ang ating kalagayan. Sa katunayan, bagaman ako'y nakakaalam nito, ay kinakailangan pa rin ako'y maghanda. Kaya, sa tanong mo, na paano ako maghahanda? Mhm. Una, magsisi tayo. Pangalawa, magkumpisal tayo. We should repent and confess those unconfessed sins. Yung hindi pa natin naipahayag na kasalanan. At pagkatapos ay sariwain natin, papanibaguhin nating sigla ang ating pananampalataya at isuko natin ng lubusan ng ating buhay sa mahal na Diyos. Ito yung paraan para makapaghanda tayo. At kapag ito na ang ating buhay, hindi tayo makakapigil na hindi sabihin sa iba na mapagmahal na babala ang isang mahalagang pag-asa, isang tagpo na ang Panginoon ay darating. Pastor, paano naman yung nagsasabing, wala kasi ako maalala naman kasalanan ginawa para ikumpisal o para pagsisihan. Ay palagay ko, ito yung mga palatandaan din na talagang malayo ka pa sa Diyos. Ano? Na sa tayo lahat ay makasalanan, Oo. ay talagang pag siniyasat natin ang sarili natin, at titingin tayo sa ating Panginoon, ay napakalayo talaga ng diferensya. Makikita natin kung gaano tayo narubdob sa kasalanan. Kaya kung titingnan natin sarili natin, wala tayong makita kasalanan, ay baka tayo either tayo ay nagbubulag-bulagan o baka hindi lamang talaga natin tunay na nakikilala ang ating sarili na talagang tayo ay meron pa mga kasamaang nagagawa. At the fact na tayo malayo pa sa Diyos ay ito'y isa nang dapat nating ihingi ng patawad na tayo magkaroon ng karansang mapalapit na sa Diyos. At hapat tayo lumalapit sa Kanya, ay the more natin nakikita naman kung gaano siya kabuti at kung gaano siya kabanal. At kapag tayo tumingin sa ating sarili, doon na natin makita ngayon na talagang tayo makasalanan na napakarami natin dapat na ihingi ng patawad. At maganda rin yung sabi nga, ikumpisal, ipahayag. Tayo ngayon na nagkaroon ng karapatan
o isang malaking pribilehyo na makakilala ay mayroon tayong hindi lamang ito privilege, kundi ito'y kapananagutan. Sa atin pong mga taga-subaybay, lalo na sa inyo na naniniwala na ang Panginoon ay darating, lalo na sa inyo na nangangaral na ang mga palatandaan ay naririyan na, tayo po ay may mahalagang karapatan, ngunit hindi po basta karapatan. Atin pong kapananagutan na sabihin sa buong mundo, kung saan man ang maliit nating mundo na kaya nating abutin, sabihin natin na malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag tayong manghina. Ito po ang malalim na ukit ng ating aral o doktrina. Walang iba, kundi ang ikalawang pagdating ng Panginoon. So, gampanan natin ang mahalagang tungkulin. We should tell the world that Jesus is coming. And He is coming soon. Pastor. At yun ay isang napakalaking ebidensya na talagang tayo tunay na naniniwala na malapit na dumating ating Panginoon Sus. Na hindi mapipigilan tayo. Yayamak alam na nating malapit na siyang dumating. Talagang ang ating bibig ay magpapahayag na siya malapit na dumating. At kung tayo naniniwala siya malapit na dumating, ay talagang kahit saan siguro tayo pumunta, ang ating magiging bukang bibig, malapit na dumating ang Panginoon. Humanda na tayo. Ay yung kasabihan nga sa Bulacan, ay sabi ay ang masagana sa puso ay sumasabog sa nguso. Ay kung ang laman talaga ng iyong puso ay malapit na dumating ang Panginoon, abay kahit saan siguro tayo pumaroon, ay lalabas sa ating bibig na malapit na dumating ang Panginoon. Pero ang katanungan ko sa ating mga taga-subaybay, kailan nyo huling nasambit ang salita na malapit na dumating ang ating Panginoong Hesus? Kung ito'y madalang pa niyong masambit, ay baka hindi pa yon ang masagana sa ating puso na marami pa tayong mga bagay-bagay na higit na mga nasa sambit ay yun pa ang mayaman sa ating puso. Kaya ito isang paanyaya sa atin lahat. Ang katuruan ng ating Panginoon Hesus tungkol sa kanyang malapit ng pagbabalik ay isang napakahalagang pangyayaring inaabangan dito sa sanlibutan. At kapag dumating ang sandaling iyon, ang katanungan, ikaw kaya'y masumpungang nakahandang sumalubong sa Kanya? O ikaw'y masumpungang magtatago mula sa Kanya sapagkat nasumpungan mong hindi ka pala handa sa Kanyang pagbabalik? Ito'y nangangahulugan ng buhay at kamatayan. Ang pag-aaral tungkol sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon ay nangangahulugan ng ating magandang inaharap o ng ating magiging kasawian. Tayo ang gagawa ng pasya. So, Pastor, ang huling panalita tungkol sa aral ng ating Panginoon dito sa ikalawang pagbabalik niya dito sa sanlibutan. Sa atin pong mga taga-subaybay, atin pong pinag-aralan ang pagdating ng ating Panginoong Hesus sa ikalawa sa pagpapakita niya sa mga alapap ng langit. Atin pong tinalakay na ang kanyang pagdating ay hindi lihim, huwag po kayong padadaya. Atin pong binaybay ang mga palatandaan at yan po naman ay hayag nakikita natin. Atin din pong tinalakay na huwag tayong mag-set ng panahon sapagkat wala nakakaalam ng kanyang pagdating. At atin din pong tinalakay kung bakit napakahalaga na makapaghanda. At gayon din po, atin pong binanggit kung paano naman tayo maghahanda. Sapagkat alam po natin na malapit na ang pagdating ng Panginoon at sumasampalataya tayo na malapit na nga, ay tayo po ay naghahanda. At sana, masumpungan nga naman tayong lahat na handa. Maraming salamat, Pastor, sa napakagandang pamanik ngayon. At sana po ang ating mga taga-subaybay ay pinagpala ng lubos sa ating ginawang talakayan. Pero hindi ko rin nais na hindi magbigay ng aking huling mga panyaya sa ating mga taga-subaybay. Mga minamahal namin mga kaibigan, ang ating Panginoong Hesus ay malaunang nakahanda. Pero ang katanungan, ikaw ba ay handa na? Ako ba ay handa na? Idalangin po natin sa biyaya ng Panginoon, tayo pong lahat, kasama ng ating mga mahal sa buhay, maging handa sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Tayo po'y sama-samang lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. O dakila at banal naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa mga katuruan ng aming Panginoong Hesus na umakay sa amin upang kung magkagayon, lalo pa namin kayo makilala, maunawaan ang inyong mga panukala,
malaman ang mga turo na nais po ninyo na aming isakabuhayan samantala naghihintay sa inyong malapit ng pagdating. O banal namin Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo at namamanhik. Likhaan kami, Ama, ng puso na palaging hinahangad ang magpakalapit-lapit sa inyo, ang paghandaan ng inyong malapit ng pagdating, ang masumpungan kami, O Diyos, pinatawad sa aming mga kasalanan, binihisa ng katwiran ng aming Panginoong Hesus, at hawak ang aming mga kamay ng kapangyarihan ng Banal na Espiritong kami mamumuhay sa araw-araw na patuloy na lumalapit sa inyo, patuloy na nagtatalaga sa inyo, patuloy na nagtatapat sa inyo, patuloy na gumagawa at kasangkapang inyo pong ginagamit sa inyo nagtatapos na gawain. Banal na Diyos, ang aming pong patuloy na pamanhik sa mga sandaling ito, ipatong niyo po sa bawat isa sa amin ang inyong makapangyarihang kamay. Papag-alabin kami, Ama, sa inyong pag-ibig. Papagyamanin kami sa pananampalataya. Ihanda po niyo kami lahat, O Diyos, na sasalubong sa inyo at magmamana ng buhay na walang hanggan at makakasama kayo magpakailan-kailanman. Salamat po, Ama, sa katiyakan. Kayo ang Diyos ang patuloy na gagawa sa aming kaligtasan, sa aming kabanalan, at sa pamumuhay sa araw-araw na naghahanda sa inyong malapit ng pagdating. Maraming salamat po, O Diyos, na inyong tinugon ang aming mga dalangin, sapagkat tinihiling namin ang lahat ng ito, O Diyos, para sa inyong kapurihan at kalawalhatian, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sana po, mga minamahal namin mga kaibigan, sa ating pong ginawang pagtalakay na mga katuruan ng ating Panginoong Hesus sa buong quarter na ito ay nakinabang po kayo ng lubos at naakay kayo na lalo pang naging malapit sa ating Panginoon. Muli po ang aming pong dalangin, nawa po'y palagian kayong pagpalain ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat. Hanggang sa susunod po na quarter, tayo po'y magkasama-samang muli sa pagtalakay sa isang napakahalaga pang paksa sa Banal na Kasulatan. Maraming salamat at pagpalain kayo lahat ng ating dakilang Diyos. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you.